Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal nating kadiskarte. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating panghapon na programa, ang Kadiskarte. Siyempre with your host, Mel Elizalde po, at dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, sa Elizalde Broadcasting. Ngayong araw is December 29, 2023. Nako, 2 araw na lang ho, no? Tapos na ang taon. Kung kaya't ngayon po ay magkakaroon tayo ng ng pagbabalik tanaw. Yan, di po maiiwasan, lahat ho tayo nagbabalik tanaw sa mga nangyari, di ba? Nangyari at syempre mga masasayang bahagi ng pangyayari, meron din naman hong nakakaiyak. Ayan po. Magbabalik tanaw tayo sa ating ano ba ang nangyari at ano naman ang mangyayari sa ating operation dito sa Elizalde Broadcasting. Alam niyo po, tayo ay nag-umpisa pa noong 2016, but then approve po tayo ng SEC ng 2012, but then we started after 4 years ng almost 2016 po, at doon po tayo nagpasinaya. Ang natatandaan po natin doon sa United Nations Avenue. Nandun po yung ating yung ating maliit na studio noon sa malapit sa DMCI building, no? Na kung saan doon ho natin unang ginanap yung ating broadcasting, digital broadcasting, na ang nagpasinaya po noon ay walang iba kundi ang kilalang broadcaster din at former Senator Eddie Ilarde. Nagkapalad po tayo na siya ang nag-cutting of the ribbon, at marami po tayong mga dignitaries na mga nakasama. Isa po roon, siyempre, yung aming principal during that time, Dr. Lloyd Daddy Diaz, na siya po ay galing pa sa Baguio because may meeting sila, pero pinilit pa rin niya hong dumating, at we are so happy about it. At marami pa pong mga mahalagang mga kilalang mga tao, at pati po yung mga kaguro natin sa Arellano ay sila ay tumulong sa ating pasinaya noong 2016 December, no. So yan pong mga bahagi na yan, isang parte. Yan po ay gagawin ho natin iayos ho natin ang mga pangyayari na yan sa YouTube, no. Very soon gagawin ho natin. At yan po, bigla tayong, lumundag na ho tayo sa 2021. Kasi kung pag-iisa-isahin ko pa ho yung na yan, dumami ang ating mga subscriber. From, siguro, kahit man lang, siguro 2 figures lang yung mga subscriber natin noon eh. Ang tagal-tagal, hindi ho umuunlad. Pero ito po ay ang nangyari sa ating mga subscriber, dumami. Talagang, ilan nga ba yung natin? Sinasabi ho na dumami ating subscriber, at nare-recognize tayo lalo ng YouTube. Meron na tayong mga anong tinatawag doon, commercials, no, from YouTube. Ay talagang, ayun ho, sabi nga po sa Facebook, we have more than 12,000 followers. At sa YouTube naman ay meron tayong, ilan nga ba yun, 2,800 plus na sa YouTube natin. Pero yung majority of them are just numbers, no? To us, meaning wala naman silang mga pangalan o mga mukha. No strong relationship or quality relationship with them. Kasi nga, di tayo magtatagumpay kung wala naman ho sila. Kaya gagawin po natin ay yung pong 3,000 subscribers are just numbers, pero gusto po natin silang bigyan ng ng pagpapahalaga, no? So yan po so yan po ang kinreate po natin, ang Relationship Management Unit, at palalakasin natin ang EBMDI or Elizalde
Broadcasting Multi-Development Incorporated. At yan po ay dahil nga para makilala natin ang mga subscriber na yan, para mabigyan sila ng tinatawag na ano po, yung they earn while they learn pagka po sila ay tumutok sa ating mga programa. Marami rin ho tayong mga taong nakasama na naging bahagi ng ating broadcasting. Naging masaya, naging nakakaiyak, no? Maraming pagdurusa, maraming heartaches. Talaga hong ganun eh. Hindi lahat may maligayang pagsasama. But then lahat po sila I consider them na nakatulong po sa pag-unlad at narito na tayo sa ganitong bahagi. And I thank all of them, nung mga nakasama po natin. Later on, siguro next year, isa-isahin po natin sila, no? Kasi ito ay maiksing, ano lang ho ito, maiksing pagbabalik tanaw. So, lundag ho tayo sa 2021 na agad na kung saan ay medyo na-recognize na ho tayo noon sa YouTube, no? Noong May 2021. At sa maliit na mga subscriber natin, dumating po sa atin ang swerte kasi sa totoo lang ay gusto kong ibahagi sa inyo na noon po ay nagdalawang isip na ako kung isasara ko na po ang Elizalde Broadcasting. But sabi nga po parati pala ang mga bagay-bagay should be in His time. Yan, sinabi ho niyan. Pag hindi pa aprobahan ng nasa taas ng ating Panginoon, palagay ko marami pa tayong pagsisikap na gagawin at ngayon po ay ginagawa natin. Hanggang dumating po sa atin ang isang sugo sa atin siguro ng Panginoon. Yan, yung mga taong talagang nagsusumikap hanggang ngayon, kung bakit nandito na po tayo dito sa Katayuang, nasisilip na natin ang magandang pangarap ng ating estudyo, no? Walang iba, dumating po sa atin ang personaheng hindi ko akalain na siyang makakatulong sa atin at talagang siyang magpapaunlad nito. Walang iba ho kundi si Mr. Precious Chot Velasquez. Yan, palakpakan mo natin siya. At lagi ko pong idinadalangin na sana ay wag magbago ang taong ito kasi talaga hong nasa kanyang mga kamay ang magaling ho kasi siya. Ang pag-unlad ng ating estudyo at marami ho siyang mga balakin natin dahil sa kanya hong brilliant ho kasi itong batang ito. Kaya ako ay nagpapasalamat at sinabi nga niya na Tita Mel, marami tayong magagawa, wag kang mag-alala. Nandito ako para tumulong sa iyo at siguro nakita po niya ang potential ng ating studio. And so, yun nga po, at dahil nga po sa kanyang magaling na pamamahala, yan po, no? Kaya nga sinasabi ho natin, maliit man nitong ating studio, but pipilitin ho natin na we want it to become small but powerful. Yan ang pangako po ni Mr. Chot Velasquez na alam natin na kaya po niyang gawin. We're in the business of communications but we have the capacity to communicate and we have the huge potential for growth and development. Nakita niyo po ang yung malaking pag-asang binigay sa atin ni Mr. Chot Velasquez. Kaya sabi ko, siguro bigay ho talaga siya sa atin. We want to operate, isa pa ho ang nating mga balakin ay we want to operate 24/7. No? Gagawin po natin yan. Maganda hong mga programa yan na nasa sa isip ng ating management. Kaya nga sinasabi ho natin, abangan nyo lang po at tutok lang po kayo sa mga programa natin. No? Sabi nga, we want to hammer in our plans in innovations on cyber broadcasting and digital media communication. Yan ho, So, in-invite din po natin si Dr. Rhea Centeno Canlas, Executive Member ng National Innovation Council. Yan po. Yan mo yung mga magagandang mga balakin ng ating maliit na studio na to, na kung saan ay siyempre hinihiling po natin ang inyong patuluyang subaybay sa ating mga programa. Pero balikan ho natin, gusto ko kasing bigyan kayo ng mga pagbabalik tanaw, no? Pero bago yan, sabi ho rito, Elizalde Broadcasting Laudato Si by REAP.
Na? Elizalde Broadcasting 2023 is also 25 years in the broadcasting industry of Tita Mel. Wow, thank you po. ASI Pasig City, thank you so much. RC Pasong Tamo, ano yun? Banlat in Cyber. Yan, thank you for watching po. Gusto ko bigyan mo ng balik tanaw kasi po nung 2023 bago dumating si Mr. Chot Velasquez, ang ating po nung IT ay si Miss Pete Derecho, nandiyan din si Mr. Renz Regala. At yung ating po mga broadcaster ay walang iba kundi si Mr. Dens Tunel sa kanyang sulyap, Mr. Fernan Hota sa kanyang Alerto Balita, Mr. Willie Kuchonko sa kanyang kaanak. At doon nga po tayo, siguro sila po yung mga taong nagbigay ng nagbigay sa atin kay Mr. Chot Velasquez. Dinala ho niya sa atin si Mr. Chot Velasquez at doon kami nagsimulang mag-usap. At yun nga po, parang yun nga ho, pagkakataon talaga namang dinala siya sa atin ng mga kaanak kasi sinama siya doon sa programa. And yun ho, nagsimula na ron ang maganda nating pakikitungo ni Mr. Chot Velasquez at nakita ko po na gusto niya tumulong sa atin at sa hanggang ngayon. No? Yan po. At yung Asot Pusa na hosted by Engineer Edwina Villarosa and Miss Isa Reniba Cruz. And of course, with CC Lemberger. Yan po. Sila yung mga host ng Asot Pusa. At saka nakasama rin natin yung si Sander Shomo no, sa maiksing bahagi. Si Mr. Mario Bangasan sa kanyang Mr. Love. At kung inyo pong matatandaan, nakasama rin po natin yung si Mr. Bertong Gala, yung asidon na kung kailan ay sumakabilang buhay, no, na ating ikinalungkot kasi mabait na tao yan. Of course, ang mga personahe pong naging bisita natin, si Mr. Manny S. De Lopez na tumakbo ng vice presidente noon, no? At saka siyempre, nakasama din po natin si Congressman Pantaleon Alvarez na ayun na ano po siya natin na interview po natin siya sa ating studio, si Congressman Pantaleon Alvarez na inimbita po ni Miss CC Lemberger Hueco, no? Ayan, mga tao na yan na talagang nakatulong po ng gusto sa atin kung kaya't tumaas din ang rate ng ating mga viewers, no? Kaya di po natin sila makakalimutan. At marami pa pong mga personahe nung mga panahon ng kung saan ay yung eleksyon noon di ba? Meron pong mga nag-broadcast dito na nagkaroon tayo ng agreement pero sa kasamaang palad, di naman tinuloy yung agreement. Pero nakapag-broadcast siya, nagamit niya ating studio. Well, alam naman niya kung sino yun, but then di na natin siya babanggitin. Anyway, basta't we are aware that pagka siya ay sumugod uli sa politika, susulat po tayo sa COMELEC dahil sa kanyang ginawa. We will do that. Kasi hindi naman ho lahat ng panahon kumbaga, binabaliwala ninyo yung kontrata sa tao. Pagka nakipagkontrata, dapat tutuparin. No? Yan po. At marami pa pong mga personahe na nagbigay ng tulong sa atin. And then lately, nagbigay din ng mga sabihin natin, mga sama ng loob. Yan, Hindi naman maaalis yan pero ganun pa man, nagbigay sila ng sama ng loob sa ating studio. Pinasasalamatan pa rin natin sila dahil natuto tayo. Tayo po, ang tao habang hindi nadadapa, hindi matututo. Kung puro na lamang magaganda yung pangyayari sa buhay natin, palagay ko, mamimihasa tayo at hindi tayo matututo sa ating buhay. Kung kaya pinasasalamatan po natin yung mga taong nakasama natin pero nagbigay ng hapdi sa puso natin dito sa studio. But then, lahat sila. Ayoko nang bagitin mo yung mga pangalan na yan, pero naging bahagi ho sila ng Elizalde Broadcasting. At in one way or the other, we are so thankful to them.
no? Kasi nakatulong sila sa pagpaplano natin kung paano tayo sasalubong sa mga ganitong klaseng mga problema. At narito na po tayo sa 2024. Very soon, ilang tulog na lang. At nakikita po natin ang kagandahan ng mga plano para sa ating studio at sa ating at sa pamamahala ng ating magiting na kasama. Sa Harinawa ay hindi magbago ang batang ito kasi siya talaga ang tumulong sa atin at tumutulong at ginagawa ho niya ang lahat. Walang iba kundi si Mr. Chot Velasquez. At we are so thankful sa mga taong nagbigay sa kanya sa atin dito sa studio, no? Na hindi nila akalain na iyan pala ay mamananatili ito sa atin. Talagang ganon. At siyempre, isa sa mga bahagi po ng ating programa ay walang iba kundi ang teacher talk, no? Kasi ito, mga kasama ko pong guro ito hindi basta mga guro ito. Si Miss Emily Molo, si Miss Eunice Abanton, napakagaling na guro, science teacher, at the same time, napaka magandang pag-uugali. It so happen lang na nung kami magkakasama, hindi kami hindi kami naging malapit sa isa't isa. Siya yung po noon pinakamalaking tao dyan sa kooperatiba sa aming paaralan na hanggang ngayon ay pinamamahalaan niya kasi magaling nga siya. Samantalang ako noon ay isang bahagi ng faculty club, no? Isa sa mga puno ng faculty club. Medyo hindi ho kami masyadong nagkalapit. But then, sabi nga, in his time lagi, pinaglapit kami nung ito ng bahagi na to at nakita ko kung gaano kaganda ang kanyang puso. Anyway, marami pa naman tayong time na pagsasama. Kaya nga, masaya naman ho tayo kahit na medyo huli man daw at magaling, maihahabol din. Wala pa namang huli, no? Marami pang panahon. At syempre, of course, walang iba kundi si Sir Jerry Games na napakalaking tulong po. Maraming salamat, Sir. Our future councilor sa 5th District. Ano? At syempre, ang ating kagawad, walang iba kundi si Melvin Makanik. Yan, napakasayang kasama. No? At kaya po siya ay isang matagumpay na kagawad dyan sa District 5 ba yun? Ano? At syempre, inuulit ko po, ang ating kasamang si Mr. Jerry Games, ang kabayaning si Jerry Games ay napakalaking tulong at bahagi ng ating studio, ang Elizalde Broadcasting. Maraming salamat po sa inyo. At ang kanyang kasama si Paul Gumaro, ang gwapo, no? So yan po, maraming salamat sa inyo sa mga naging bahagi ng Elizalde Broadcasting na hindi ko na i-mention dahil ayoko na although sila rin po ay nakatulong sa atin. Pero nagkaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero ganun pa man, pinasasalamatan ko sila dahil marami po akong natutuhan. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, yan po ang mga ibinabahagi ko sa inyo sa ating studio ng Elizalde Broadcasting. At basta tumutok lang po kayo sa atin. Please follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating po YouTube channel, sa ating Facebook channel, at makakaasa kayo na we will be doing our best, no, para mabigyan ho kayo ng mas maayos at mabuting komunikasyon na siyang kailangan po ng bayan natin. Yan po, at don't forget po na ang ating pong kasama na si Mr. Chot Velasquez ay nandirito para sa atin na siya magbibigay ng malaking pag-asa dito sa ating studio. Siyempre, kasama natin ang ating mga kasama rito, sila Mr. Hill de Ala, sila Mr. Dance Tonel na talagang nakita po natin na maaasahan. Sila Fernando Hota, marami pang iba, no? Yan doon. At syempre, ang ating pong mga kasama na very soon makakasama natin at magbibigay ng malaking kaunlaran dito sa atin. Walang iba kundi si Miss Chona Cam. Si Miss Chona Cam from Germany and from Japan. Napakagaling na bata.
maraming salamat kasi may mga documentaries tayo later on, no? It is come January, February, no? At abangan niyo po yung marami nating mga projects. At siyempre si Miss Cici Lemberger Hueco na napakaganda ng kanyang mga ginagawa para sa ating studio. At Divorce Law Advocacies. Siya po yung ano dyan, siya ang founder niyan. Advocates, yan, yung single, at saka yung single parent, no? Siya po, alam nyo, nasa ikatlong reading na po yan sa Congress. Kaya matagumpay na ating pong kinakanlong dito sa ating broadcasting sapagkat maganda naman po yun, no? Tayo lang ho yata yung di naniniwala sa divorce. Marami na ho kasing dapat na pag-aralan dyan dahil para naman maging maayos. Anuhin ho natin yung pagsasama na impyerno naman para mabigyan ng isa't isa ng pagkakataon. No, it's high time po na magkaroon na ng pagkakataon ng bawat isa. Elizalde Broadcasting Family Matters. Yan, yun po, hindi natin makakalimutan ang Islam, ang solusyon, walang iba kundi si Sir Salim Gimba, ang professor ng kamusliman. Parang medyo busy yata ngayon si Sir, kaya medyo ano nga po, hintayin lang natin siya. Islam ang solusyon. Professor Salim Gimba. At syempre, naku, ang number 1 nating kasama, walang iba kundi si Mr. Sammy Asentado Gabot. Yan po, Kaya lang po siya hindi natin nakakasama rito sa personal dahil medyo malayo po yung bahay niyan at may problema ng konti sa kalusugan. Pero okay na ho naman si Sir. Kaya naman hindi natin siya nasa-Zoom, nakakasama sa Zoom meeting because itong ating pong studio nagkakaroon ho lagi ng ng technical problems. Umaalin-sabay pa ang PLDT. But then, asahan nyo po at ginagawa po namin ang paraan na maayos na this coming January, mga ilang araw na lamang, ay pagtutuunan natin talaga ng pansin dahil mahalaga po sa atin ang mga personaheng binanggit ko sa inyo, lalo na po si Mr. Sammy Asentado Gabot, ang pagbabalik niya sa Himpapawid. Siyempre, magkakaroon ng solo program niya yan at siyempre kasama ko po yan sa EB Talakayan. Sir, kumusta na kayo dyan? At yan po, ang aking pong inihatid sa inyong mga pagbabalik tanaw at mga ika nga po inaasahan nating pagbabago sa ating studio. Tayo pong lahat ay magsama-sama at ika nga pagsikakapan po natin dahil pag-asenso ng ating studio lahat po tayo masaya, no? Sa pamamagitan ng ating walang iba kundi napaka-brilliant na bata. Itong walang iba kundi si Mr. Chot Precious Chot Velasquez. Yan. Yan. Ang kanyang isa sa mga aims niya, yung $1,000 sa 2024, ipamimigay po ng Elizalde Broadcasting sa mga subscriber natin. You subscribe and at the same time, you learn and you earn. No po? Sasabihin niya po yung ating pamamaraan dyan next year, January. Asahan niyo po yan. So, hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay, please stand by lagi po sa ating mga programa. Please follow us and share us. And of course, subscribe us sa ating po YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.